Sa Southern Europe, may isang bansang mayaman sa kasaysayan, kultura at natural na kagandahan. Kilala ito sa pagiging lugar ng kapanganakan ng demokrasya, Olympic Games at maraming konseptong pilosopikal at matematika. Ipinagmamalaki nito ang nakakamanghang arkipelago ng mga isla, masarap na lutuin at makulay na kultura. Ang mga tao nito ay nagmula sa mga humubog sa sinaunang mundo. Ang ilan ay mga sundalo, habang ang iba ay mga artista o siyentipiko, gaya ng sikat na si Alexander the Great. Nandyan pa mga philosophers gaya na Socrates, Aristotle at Plato. Sinasamba nilang maraming Diyos at Diyosa. Tinawag ang kanilang sarili na Hellens. Ito ang sikat na bansang Greece. Tito John's TV. Ang mga Grego ay nanirahan sa bansang ito sa loob ng libu-libong taon. Tinatayang nasa 10 milyon ang population ngayong 2025. Mayroong humigit kumulang 60,000 Filipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Greece. Ayon sa Philippine Embassy sa Athens, pangunahing binubuo sila ng mga overseas Filipino workers na nag-aambag sa ekonomiya ng Greece. Sa Greece, ang mga Filipino ay pangunahing nagtatrabaho bilang mga domestic worker na may malaking proporsyon ay kababaihan, habang ang ilang mga Pilipino ay nagtatrabaho din sa ibang mga sektor tulad ng IT, turismo at finance. Ang domestic work ang pinakakaraniwang hanapbuhay. Napakalakas ng ugnayan ng mga Pilipina at domestic work, kaya ang terminong Filipinines ay isang Gregong diksyonaryo ay minsang tinukoy bilang isang domestic worker mula sa Pilipinas. Bagamat ang Greece ay may mas malaking lupain kaysa sa karamihan ng iba pang mga bansa sa Europa at Balkan, 80% ng teritoryo nito ay bulubundukin ng maburol. Nangangahulugan nito ng ilan sa mga isla ay hindi angkop para tirhan. Mayroon itong higit sa 6,000 mga isla at mga isla na may iba't ibang laki. Ang pinakakilalang mga isla ay ang Crete, Santorini, Rhodes at Mykonos. Sikat na sikat ang mga islang ito. Milyong-milyong turista ang pumupunta sa Greece bawat taon upang bumisita at magbakasyon tuwing summer. Ang Greece ay marahil ang pinakasikat at abot kayang destinasyon ng turismo tuwing summer sa mga bansang Balkan at European. Ang mga bisita rin mula sa Amerika ay pumupunta rin sa Greece sa panahon ng tag-araw. Ang pinakamalagang dahilan ay ang Greece ay isa sa pinakamaaraw na bansa sa mundo. 250 days hanggang 300 days na maaraw lang naman sa buong taon. Ang Athens na kanilang kabisera, ang kanilang pinakamalagang lungsod sa loob ng libu-libong taon. Ito rin ang makasaysayang kabisera ng Europa sa daang-daang taon. Ito ay isang daungang lungsod ng kalakalan at sining. Ang unang Olympic Games sa kasaysayan ay ginanap sa Athens, ang pinakaprestiyosong international na sports organization ngayon, na unang ginanap sa Greece noong 776 BC. Ang Athens din ay isa sa pinakamalagang kabisera sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Athens, madaling araw pa lamang aligagana ang mga tao. Dahil ang Greece ay isang service-oriented na bansa, ang mga tao ay pumupunta sa trabaho bandang alas 8 o alas 9 ng umaga. Karamihan ay nagtatrabaho sa mga ahensya ng turismo, habang ang iba ay nagbebenta ng mga produkto ay ng mga tindahan. Ang natitirang bahagi ng populasyon ay kinabibilangan ng mga civil servants at mga construction workers. Nakasanayan na ng mga tao na mag-almusal sa daan habang papasok sa kanilang trabaho, kaya maaga pa lang pila ng mga tao sa panaderya. Mas gusto nilang sumakay ng mga bisikleta, electric scooter o mga city bus upang magtrabaho kaysa magmaneho ng sarili nilang sasakyan, dahil sobrang traffic din sa Athens araw-araw. Siyempre, marami ding kamote na driver sa kanila, agresibo at mabilis ang pagmamaneho nila. Minsan hindi kanila pagbibigyan na tumawid sa pedestrian. At parang nasa Baguio ka,
Problema din ang paradahan sa Athens. Napakahirap humanap ng parking space. Kaya mga taong kailangang pumunta sa isang lugar ay hindi gusto mag-aksaya ng oras sa trapiko o maubos ang oras at gasolina kakahanap ng paradahan. Bilang solusyon, nakagawin na ng maraming tao ang paggamit ng bisikleta. Pero ito, napakaganda man ng Greece ay hindi kagandahan ng buhay dito at hindi kalakihan ng sahod. May minimum na sahod ang mga kababayan natin sa Greece na nasa 52,000 pesos. Swertehan na lang kung libre tirahan at may food allowance o libreng pagkain. Dahil kung wala, yari na. Mahal ang renta, nasa 13,000 pesos hanggang 25,000 pesos. Bed spacer pa lang yon. Marami kang makakasalubong ng mga palaboy na bagong gising. Sa bandang tanghali, ang temperatura ng hangin ay tumataas ng higit sa 30 degrees Celsius. Dahil dito, hindi mapakali ang mga palaboy sa matinding init, kaya libot-libot muna sila. Karamihan sa mga pulubing ito ay matatanda na. Wala silang mapupuntahan at nanghihingi ng pera sa mga tao. Ang Acropolis ng Athens ang pinaka-iconic na simbolo ng Greece. Matatagpuan sa isang mabatong tuktok ng burol sa lungsod. Ang Acropolis ay ang mga labi ng isang templo na itinayo noong mga 500 BCE. Sa kabila ng 25,500 taon na lumipas mula noon, ito ay ganap na napreserba at buo pa. Ang architectural monument na ito ay isa sa pinakamalagang lugar na dapat bisitahin sa Athens, lalo na sa araw. Makikita rin ang mga simbolo ni Athena, ang diyosa na nagpoprotekta sa lungsod sa ibabaw ng mga gusali. Si Athena ay hindi lamang patronista ng lungsod, kundi pati na rin ang Griyegong diyosa ng digmaan, diskarte at karunungan ng mga tao. Ayon sa alamat, nakuha ni Athena ang pagmamahal ng mga Griyego sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga puno ng olive at naging patrones ng Athens. At kung hindi ka interesado sa makasaysayang arkitektura at mga kwentong gawa-gawa, maaari kang mamasyal sa nakakamanghang Central Square sa umaga. Kahit saan ka tumingin, makikita mo aktibidad at sigla ng lugar. May isang grupo ng matatandang lalaki ang nagtipon upang tumugtog ng musika gamit ang kanilang mga instrumento. Katulad nito, isang grupo ng mga lalaki at babae ang kumakanta ng mga kantang Greek na may mga mikropono para makakuha ng mga tip mula sa mga turista. Ang Greece ay miyembro ng European Union at naging mahalagang miyembro mula noong 1981. Ang Greece ay mas developed kaysa sa iba pang mga bansang Balkan sa paligid nito. Sa katunayan, 10 sa libu-libong tao mula sa mga bansang hindi EU tulad ng North Macedonia ang gustong pumunta sa Greece at kumuha ng residence permit. May sarili silang alpabeto at wika. Dahil mahirap matutunan at bigkasin ang wikang ito, makakita ka ng mga signs sa English saan man sa Athens. At alam mo ba na ang alpabetong Griego ay pinagmulan ng maraming iba't ibang mga alpabeto? Ang ilan ay nagsasabi na ang alpabetong Griego ay ginamit ng higit sa 3,500 years. Maraming mga authentic cafe sa lungsod. Puno ng mga tao, karamihan sa kanila ay mga turista. Sa gitna ng Athens, makikita ang mga lokal na magagarang manamit. Mukhang may mga maayos na trabaho at negosyo. Kahit expert na mga taong ito sa kanilang larangan, ay magugulat kang hindi kataasan ang kanilang sweldo. Sa kabila ng kayamanan nitong turista, hindi kailanman naging napakaunlad ng ekonomiya ng Greece. Isa ito sa 3 pinakamahihirap na bansa sa European Union, kasama ng Bulgaria at Romania. Kamakailan lamang ay halos malugi ang bansa na nag-uudyok sa pamahalaan na magpatupad ng mga emergency security measures. Bukod sa turismo at pag-export ng langis ng olive oil, ang Greece ay walang mga major brands. Walang mga major brand ng sasakyan, technology companies o clothing companies na sikat sa buong mundo. Pero ang Greece naman ay nangunguna sa mundo sa paggawa ng olive. Gayunpaman ito ay hindi kailanman sapat dahil ang turismo ay tumitigil sa mga buwan ng winter. Walang kita. Malakas lamang ang turismo sa pagitan ng Mayo hanggang Nobyembre. Ang bansa ay may malaking problema sa kawalan ng trabaho.
Ayon sa research companies, ang unemployment rate sa Greece ay nasa pagitan ng 9.5% at 10%. Mataas yan kaysa sa Pilipinas na nasa 4% lamang ngayong 2025. Sa madaling salita, isa sa bawat 10 Griego na makikita mo sa kalye ay walang trabaho. Sa mga may trabaho naman, hindi sapat ang sweldo. Karamihan ay temporary lang sa trabaho. At ang pinakamababang buwan ng kita ay umaabot sa humigit kumulang 880 euro o may katumbas na 57,000 pesos. Medyo mababa ikumpara sa ibang bansa sa Europe. Ang mga kumikita ng mga sweldong ito ay pangunahing mga courier, sales consultant at waiter. Ang mga may career at espesyalisasyon ay maaaring kumita ng humigit kumulang 2,000 hanggang 3,000 bawat buwan sa Athens o 130,000 hanggang 190,000 pesos. Pero ang masaklap dyan ay kalahati ng kanilang buwanang sweldo ay napupunta sa upa. Ito ay dahil ang Athens ay hindi isang murang lungsod pagdating sa renta. Sa kasalukuyan, ang average na 50-meter studio apartment sa sentro ng lungsod ay umuupa ng 600 euro o higit pa o halos nasa 40,000 pesos na. Ang mga renta para sa 2 silid na apartment na higit sa 90 meters ay aabot ng 65,000 pesos bawat buwan. Ang mataas na presyong ito ay hindi kaya ng karamihan sa mga naninirahan sa atin. Gugustuhin mo bang manirahan at magtrabaho sa Greece o makapasyal man lang? So yan, shout out sa ating mga taga-suporta na sina Sian, Stephen Vinluan, Rafael Cantillana, Astron Matthew Enriquez, ASF Gaming, kay Steven Armstrong ng May Kawayan, Bulacan, at silent subscriber nating si Rusty Efren J. Aman. Shoutout din kay Kilya Dalus at sa matagal na nating manonood na si Romelia Carmey, kay Lodi Guillier Castañeda, Lapores Ami o Lapores Ami. Nagpapa-shoutout din sina Rayjan Caballes, Gir Hernandez ng Dance Life World Channel, kay Kate Rivera na palaging nakasuporta, kay Maki Hernandez sa kanyang anak, at kay Totoy Maoy, at sa kababayan natin sa UAE na si Ricardo Kabugaw. Suportahan ang Tito John's TV channel sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe. Salamat sa mga nanonood at sumusuporta. Hanggang sa muli. Tito John's TV.